kinakatuwiran ng iba, pwede naman bumili si Cain kay Abel ng animal. Bakit hindi niya ginawa? Wala pong gano'n. Hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So, dito pinakita, magkaiba po yung trabaho nila. Si Abel, taga-pag-alaga ng hayop, at si Cain ay taga-tanim. Siya ay isang magsasaka. Natural lamang na ang iaalay ni Cain sa kanyang sacrifice ay yung kanyang mga ani, at si Abel naman ay ang kanyang mga tupa. At yun ay okay sa Diyos yun. Okay? Tingnan natin ang sabi po ng banal na kasulatan, verse 3 at verse 4 ng Genesis. At sa Tagalog pa rin po natin babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Okay? At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ang mga taba niyaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. At dito na nga nangyari, si Abel nung maglingkod siya, mag-alay siya sa Panginoon, tinanggap ng Panginoon, no? Nilingap ng Panginoon yung kanyang handog. Okay? At nilingap ng Diyos siya. At makikita natin dito sa kay Cain, sabi po doon sa chapter 4, verse 5 to 7, ito naman po ating mabasa. Dapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. So yun nga, no? Medyo binigyan siya ng lower grade ng Diyos sa kanyang pananambahan. Samantalang si Abel ay tinanggap ng Diyos yung kanyang pananambahan. Okay, verse 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit? Bakit ka nagagalit? Cain. Okay? Bakit namamanglaw na yung mukha? Bakit nalulungkot ka at nagagalit? Ha? Dahil binigyan ko ng mataas na grade si Abel. Ang sabi doon sa verse 7, kung ikaw ay gumawa ng nakita po ninyo yan? Si Cain po, hindi po siya gumagawa ng mabuti. Samantalang si Abel ay gumawa ng mabuti. Okay? Si Cain po hindi kasi siya gumawa ng mabuti. Yung kanyang pamumuhay hindi mabuti, samantalang si Abel, ang kanyang pamumuhay ay mabuti. Siya ay matuwid. Okay? So, dalawang talata na binasa natin, makikita natin si Abel ay pinatunayan ng Diyos na siya ay matuwid, at ngayon naman ay pinakikita ng Diyos na siya ay gumagawa ng mabuti. Okay, tingnan natin. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay pararapatin? Kata niya? So, si Abel ay gumagawa ng mabuti, si Cain ay hindi gumagawa ng mabuti. So, nandun sa kanilang pamumuhay, nandun sa kanilang pagsasapraktika ng kanilang pananampalataya, yung grade ng kanilang pananambahan. Kagaya natin ngayon, lahat tayo nandito para sumamba. Pero paano tayo gigrade ng Diyos? Paano tayo gigrade ng Diyos sa ating pananambahan? Dahil ba, ang iba sa atin ay magandang kumanta, maganda ang boses. Siya mismo ang tatanggapin ng Diyos sa kanyang pananambahan. Ang iba sa atin ay magaganda mga damit o ano pa man. Doon ba tatanggapin ng Diyos ang ating pananambahan? O malakas yung ating abuloy? Malaking ating abuloy. Doon ba tatanggapin ang ating pananambahan? Paano ba tayo mananambahan sa Diyos? Paano natin iaalay ang ating mga sarili sa Diyos? Tingnan po natin dito sa Romans chapter 12. Pansinin po natin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pananambahan, tungkol sa pag-aalay. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hain
banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano natin gaganapin yon? Na maiyaharap natin ang ating mga sarili na isang haing buhay tulad na ginawa ni Abel.